Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, update ho tayo rito. Pag-usapan ho natin itong The Missing Bride. The Missing Bride ho dyan sa Fairview, na kung saan ay ilang araw ho na lang, ikakasal na ho siya. Dapat ho, ng December 14. Pero December 10 ho ng tanghali ay bigla hong naglaho itong babaeng ito. Nawala ho bigla. Oh. Babaeng ikakasal na sana, naglahong parang bula. 5 araw nang nawawala ang isang bride-to-be sa Quezon City. Nagpaalam lang daw siya na bibili ng kanyang bridal shoes pero hindi na umuwi. Bumuo na ng isang Special Investigation Task Group ang Quezon City Police para mahanap ang nawawalang babae. Nako, bumuo na ho ng Special Task Force. Itong PNP para mahagilap po at maimbestigahan kung ano na ba talaga nangyari dito kay The Missing Bride. Okay, kaso mga kababayan, medyo may nakakagulat hong balita kani-kanina lamang. Ba't kaya nagkaganito na? Ito na ho, yung bagong balita update ho rito kay The Missing Bride. Person of interest na si Mark R.J. Reyes. Boyfriend ng nawawalang bride-to-be na sana na si Sierra Diwan. Ayon sa QCPD Director, Police Colonel Randy Glenn Selvillo. Naku po. Ayan person of interest na ang boyfriend ng nawawalang bride-to-be. QCPD. Galing ho sa Quezon City Police District ho yan. Hindi naman sinasabi rito na suspect na ho agad itong lalaki. Itong si Mark R.J. Reyes. Pero bakit kaya, ano kaya nakita ng Quezon City Police District or PNP kung bakit ginawa ho nilang person of interest itong kanyang boyfriend si Mark R.J. Reyes na kung saan ito ang nangunguna sa paghahanap dito kay Sierra Diwan, ang kanyang live-in partner na kung saan na yan nawala ho ng December 10 na sana ikakasal na ho sila nung linggo, nung December 14. Nako po, anong nangyari? Pakinggan ho natin ito mga kababayan. May mga person of interest na ang pulis kaugnay sa nawawalang babaeng ikakasal na sana noong linggo. Kabilang dyan ang kanyang fiancé. Pero paglilinaw ng mga pulis, hindi siya itinuturing na suspect. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Malinaw hindi ko tinuturing na suspect kasi pag sinabing, aminin natin pag sinabing person of interest, iba dating Iba dating aminin natin, di ba? Ano kaya nakita ng PNP? Bakit tinuring nilang person of interest ito? Tuloy natin. Missing in person pa rin ang turing ng pulisya sa dapat ay bride-to-be na si Sierra Diwan, habang ang fiancé niyang si Mark J. Reyes kabilang na sa mga itinuturing na person of interest. Pero hindi naman anila nangangahulugang suspects na si Reyes na kinukuhanan pa natin ng pahayag. Since siya po ang partner na sila ang magkasama for how many years at siya rin po ang huling mayroong conversation at sila ngayon nagsasama. At tingin namin, siya rin ang makakatulong po sa amin sa pag-solve nitong missing bride niya. Kaninang umaga, mismong si Quezon City Police Director Glenn Silvio. Bakit kaya nagkaganon? Kasi itong pamilya, itong kanyang boyfriend, nung nawawalang missing bride, humihingi nga ng tulong sa PNP. Para mahagilap, maimbestigahan kung bakit nawala itong kanyang mapapangasawa sana. Pero according sa PNP, parang ito pa yung makakatulong.
Ha? Ba't nagkaganon? Tuloy natin. Review ang nanguna sa walkthrough na ginawa ng Special Investigating Team na tumututok sa nawawalang bride-to-be. Pinuntahan nila ang bahay ni Reyes at De Juan. Tinignan natin kung how long yung paglakad niya. Basa namin, sumakay siya either sa bus or Ayan ho, yung kasunod ng Oo. Yung itsura niya rito, mga kababayan. Oo. Tingnan natin ha. Ulitin natin. how long yung paglakad niya. Basa namin, sumakay siya either sa bus or O, ayan o, kung makikita ninyo. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, alam ko itong Petron, North Fairview. Magbula dun sa Petron, North Fairview, hanggang dun sa FCM Mall, na pagbibilihan niya ng kanyang sapatos pangkasal, pwedeng lakarin. Choice mo na lang kung sasakay ka. Siguro kung lalakarin mo yon, makakarating ka doon ng 10 minutes. 10 minutes, ha? Kung sasakay ka naman, mula doon sa Petron na pinakitaan ng CCTV, na kung saan na yung naglalakad siya, sasakay siya. Hanggang FCM Mall, choice mo sumakay, baka 1 minute, baka 2 minutes lang. Kung traffic, ibang usapan kung traffic, siguro abutin ng mga 10 minutes. Ganon. At tinatanong pa ng mga netizen, bakit daw, sabi, iniwan daw yung cellphone. At bakit daw ganito yung attire? Parang magja-jogging, at parang sasakay parang aangkas sa motor, balot, tapos naka-hoodie pa. Yung kanyang, tama ba? May pang-hoodie ba yung kanyang damit? Pang-hoodie. Parang ang style magja-jogging. Pero ito ho ay lumalabas sa 1:30 yata nangyari. Tuloy natin. yung kasunod ng bus. Hinahanap yung driver ng bus at yung conductor para ipakita kung talagang sumakay si Miss Shira. Gusto natin makita, baka may iba siyang cellphone na hawak during naglalakad siya from his residence up to dun sa Petron. Isinailalim na rin ngayon sa forensic exam ang mga gadget ng nawawalang bride-to-be. Pinapa-expedite po natin yung laptop ni Miss Shira at yung cellphone niya for forensic exam. Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang mga kamag-anak ni De Juan sa kanyang probinsya pero wala siya roon. Wala ring impormasyon ang kanyang mga kaanak tungkol sa kanya. Wala rin itong record na nagbiyahe sa ibang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng eroplano. Nagtanong na rin po tayo sa Grabe, masyadong misteryoso, no? Hindi alam kung nasaan, sa probinsya, may probinsya daw to. Pag tinanong yung mga tao doon, wala ring alam. Wala ring history na nag-abroad. Ano nangyari dito? Tuloy natin. PNP ABSI Group, nag-check tayo kung merong nag-travel locally at so far wala naman na pangalan Miss Shira Dihuan. Nakikipag-ugnayan na rin ng Quezon City Police sa Bureau of Immigration para ma-check kung nag-abroad ito simula ng mapaulat na nawawala. Aminadong Quezon City Police na hamon sa kanila ang kaso ni Dihuan, kaya lahat daw ng anggulo kanilang tinitingnan. Para sa GMA Integrated News. Meron naman ng isang balita sa ABS-CBN, mga kababayan, na kung saan, kumpirmado na itong babae ay bumaba ng FCM Mall dahil na may mga saksi, mga sales lady na kung saan naghahanap daw talaga siya ng sapatos. Play natin. Huwag na natin papakita yung video sa ABS-CBN. Pakinggan na lang po natin. Sila sa pag-aalala po kang share. Okay. Habang lumilipas ang mga araw na hindi natatagpuan ang nawawalang bride-to-be na si Shera Dihuan o Sara, mas lalong tumitindi ang pag-aalala ng kanyang pamilya. Hindi ako makatulog. Sa pagkain ko nga po, halos kape na lang at tubig iniinom ko eh. Kaya yung mga kapatid niya, naawa na po ako eh. Kasi hindi na makapagbiyahe ng maayos. Kasi may pamilya rin po sila. Sa pag-aalala po kang Shera sa kapatid nila.
Wala pa rin balita si Mark kung nasaan na ang kanyang kasintahan. Kung saan-saan na naghanap si Mark, pero kahit isang bakas, wala silang nakitang palatandaan na magtuturo sa kinaroroonan ni Shera. Buong preview po, nakapaghanap na po kami. May times po na umabot kami dito sa Bulacan area, Caloocan area. Then yun nga po, pinag-check po namin lahat ng possible hospitals na pwedeng idalhin, even outside metro. Puspusan na rin ang ginagawang investigasyon ng Special Investigation Team ng Quezon City Police District. Higit 6 na oras sumalang sa masinsinang investigasyon sa magkahiwalay na kwarto sa Camp Karingal sina Mark at ang kapatid ni Shera na si Dari. Kung ano po yung possible na reason kung bakit, kung sakaling baka umalis si Sarah, kung bakit possible na nakuha siya, mga ganun po. Yung mga usual, kumbaga parang yung yung state niya, ano bang nararamdaman niya, kung merong unusual, yun po yung mga usual na tinatanong din po. Yung mga tanong kasi nila about kung may napapansin daw kami about kay Sarah bago yung pagkawala niya. So sabi ko naman wala kaming napapansin kasi ang puro namin pinag-uusapan about dun sa kasal na mangyayari sa kanya. Actually, mas excited pa nga yun. Nagpaplano nga kami ng mga sayaw na gagawin nila. Ayon kay Dari, may 2 sales lady ng mall ang nagsabing nakita nila si Shera na naghahanap ng mabibiling sapatos nung araw na ito'y iniulat na nawala. Nakatakdang kunan din ng salaysay ng mga pulis ang naturang mga sales lady. Hawak na rin ng mga investigador ang laptop ni Shera para suriin. Una nang isinumiti ni Mark sa mga otoridad ang cellphone ng kasintahan. Sa pahayag naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., tiniyak niya na masusi nilang iniimbestigahan ang lahat ng posibleng anggulo sa pagkawala ni Di Juan, kabilang na ang posibleng foul play. Inalerto na rin ni Nartates ang lahat ng police unit sa Metro Manila at mga kalapit na lugar para tumulong sa investigasyon. Umapila rin si Nartates sa publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may nalalaman sa pagkawala ni Shera. Tumutulong na rin ang pulis sa Romblon na probinsya ng nawawalang si Shera. Para mawala ang mga pagdududa sa kanya, nakahanda naman si Mark na sumailalim sa investigasyon. Kami po namin sinasabi, kami pong magkakapamilya po yung nakakaalam kung ano nangyari. Ako po personally yung nakausap niya that day, ako po personally lagi niya nakakasama. Kaya wala naman po akong dapat ikatakot kung sakaling yung investigation ay mapunta po sa akin. Ngayong marami na naghahanap kay Shera, lumalakas ang pag-asa ni Mark na mabilis na nilang matatagpuan ang kasintahan. Itinaas na rin sa 50,000 pesos ang pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon upang matagpuan si Shera. Dennis Dato, ABS-CBN News. Oh, ayan ho, mga kababayan, mga ka-analyze, kumpirmado ho na talagang from North Fairview to FCM Mall, bumaba siya. Although wala mga CCTV footage kasi may magpapatunay mga sales lady. So, talagang nakakadaong ang palad nila itong babaeng ito. So, update tayo rito, mga kababayan, ha? Pero sana mas taasan pa yung pabuya, no? Sana merong isang halimbawa mayor, si Mayor Joy Belmonte, Quezon City. O, gawing man lang halimbawa mga 500,000 ano. Para talagang kung ano man nangyari dito, may mga alam, pumiyok. Ha? Kasi baka masilaw sa pera. So, update tayo mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.